Today, I'm going to discuss how to design website using Figma. So here are the requirements needed. For the submission of the website design, you are tasked to create home menu, checkout page. This is not art, this is contact page. Okay, home menu, contact page, and checkout page. So it differs depending on your product. Say for example, nasa line kayo ng mga sasakyan or ng real estates, okay? So, it's either yung mga real estates na yon pwede nyo gawin as Airbnb for rental para merong booking, okay, sa website, no? O kaya kung gusto nyo mag-stick sa selling ng mga houses, for example, so hindi nyo naman po yan basta pwedeng, halimbawa sa checkout page, ano? So, usually, ito yun sa mga handy na mga pwede nating ma-deliver na mga product. Pero kasi yung bahay, hindi mo naman siya ma-deliver. Tama po ba? So, pwede mo siyang gawing for consultation or if you wanted to talk to the agent, okay? So, pwede po yung ganon instead of checkout page. Or, damihan nyo instead of menu, no? Mga featured na mga houses, okay? So, pwede kayong maglagay dito ng mga categories, for example, ng mga one-story houses, two-story, mga bungalow, mga mansion, okay? Kapag selling ng real estate properties, okay? Or ng mga houses, for example. But, kung gusto niyo siyang i-convert into something na for rental or parang Airbnb, booking, okay? Parang booking website kung saan magbo-book sila doon ng mga website and I mean ng mga for accommodation. So, pwede pa rin dyan. We also have the home page. And then, instead of menu, no, nandyan po nakalagay sa part na yan yung mga for rental, no? Saang lugar, magkano, ano yung mga inclusions. So, ganun po yung gagawin po ninyo. Okay? So, instead of checkout page, book page, no? Pwede silang sa checkout page, kung paano kayo nag-checkout lang din ng food, for example. Pero, of course, aalisin nyo yung part ng merong delivery fee kasi hindi naman po kailangan. Parang, ano na lang po ito, parang medyo common sense, no? Kasi hindi naman natin pwedeng i-COD ang bahay. Same with sasakyan. Okay? So, pwede din po siya for website ng mga nagbebenta ng sasakyan. Tapos, instead na checkout page, pwedeng for inquiries, pwede nyo pong ibahin ito as long as 4 na page. No? 4 na page po ng website yung makikita ko sa inyo as your final output. I hope malinaw po yan sa inyo. And hindi po tayo gagamit ng Photoshop. Pero pwede din naman po dito. Pero para mas marami po kayong applications na ma-encounter or matutunan dito sa multimedia, we are going to use Figma. Okay? So, yun po yung gagamitin po natin. So, I need 2 drafts. So, ibig sabihin, sa isang bond paper, hatiin nyo po yan sa 4, lagyan niyo ng label, andyan yung home, menu, tapos kayo na po ang bahalang magpangalan sa other pages as long as merong parang checkout or ma-avail yung product po ninyo. Okay? And at the same time, meron pong contact page. Okay? So, for the contact page, it is not necessary na isang buong page yung ma-consume. So, usually, nako-consume lang yung isang buong page kapag kailangan na merong, halimbawa, mag-fill out ka ng form or may mga forms na kailangan ma-fill out. Yan. So, doon siya usually maraming, pwedeng ma-consume yung isang buong page. Pero, bibigyan ko kayo ng example. Sabi ko nga sa inyo, if hindi po kayo masyadong familiar sa mga, actually, pag nagbe-visit kayo ng Shopee, no? Pag mag-visit kayo ng yung McDo app, Jollibee app, okay? Yun po ay halimbawa ng visit niya sa website, visit niya mga website po nila. So, yun po ay yung halimbawa, no? Para meron po kayong idea. Mag-visit kayo and gamitin niyo po sila as reference. Another thing, we have here
Meron, dito, ito, halimbawa dito sa, Enval, o kaya pwede kayong i-search nyo na lang website design for car. Okay, o kaya hanapin nyo yung website ni Toyota. Okay, so Toyota Motors, for example, ito yung halimbawa ng kanyang kanyang website. So this is the home page, this is the other pages. Okay, so andito yung mga menu, tawag dito, other pages dito sa taas, mga menu. Okay, so walang buy now, no? Meron sila ditong inquire. Okay, so ayan, andito yung mga choices, andito yung mga products nila with name, prices, and descriptions. And if you wanted to check the full specs, so nandito yan. So, clickable. Okay. So, ganito lang kasimple yung kanilang website. Ganito yung itsura. So, pwede po ninyo itong gamitin mga basis, no? So, this is the gallery that if you wanted to explore more, so meron po silang other featured product dito. And this is their contact page. Ito lang, actually, section, no? For, para mag-gather yung contact information mo, or halimbawa, yung information na gusto po nilang makuha sa'yo. So, andito siya sa baba. Sabi ko nga sa inyo, it is not necessary na ma-consume nyo yung isang buong page. So, pwedeng isang maliit na section lang po siya ng page. Okay, parang nasa footer lang po siya. Okay? So, ganyan po yung halimbawa. Ano po? So, syempre, walang dyan, walang buy now. Tapos, check out for COD. Walang ganon. Okay? So, common sense po sa part na yan. Okay? O kaya, you can visit, ano ba? McDonald's. Ay, ano na lang, Burger King na application. Kasi meron sa mga draft product branding na binigay ko, ito yung nandito sa module ninyo. Kinuha ko lang din po dito. So, ayan, meron mga featured product. This is the home page. This is the menu. This is how you can order. Okay, so this is the website. This is the design for the checkout page. Okay? So, ganyan po, no? Para lang meron po kayong idea. And, mag-visit kayo, no? Para meron po kayong reference. Or you can check other templates here. So, usually dito ako naghahanap ng mga template ng website. Okay? So, pwede ka mag-search dyan pang real estate. Real estate na website. Okay? So, meron tayong mga template na pwede pong makuha dito. Pero kasi ito po ay may bayad kapag ina-download niyo. Kasi kapag nagde-design ng website, pwedeng parang sa Canva. Meron ng template. 'Di ba sa Canva merong mga free, tapos meron doon na hindi mo magagamit kapag hindi ka naka-premium or hindi ka wala kang subscription. Same dito kay Envato. So, ito yung template na halimbawa, magde-design ka ng poster sa Canva, meron ng dating template, aayusin mo na lang. Or i-fit mo na lang sa kung ano yung kailangan mo. Same din dito kapag nagde-design ng website. So, pwede ka mag-download dyan ng template and then baguhin mo, palitan mo yung mga information or ikaw bahala kung gusto mong i-modify. So, ito din po. Ganun siya. Same concept with Canva. So, no need to start designing website from the scratch. Kasi meron na pong mga templates. So, maliban sa mga website, meron din dito mga for presentation, for graphics, graphic templates, graphics. Actually, meron din dito music and videos, video templates, mga sound effects, mga stock video, mga photos, at ito po ay unlimited download for subscription. So, hindi ako nagpo-promote, hindi ako nagbebenta, okay? So, usually dito lang kami naghahanap, no? Na ito yung usually ginagamit namin kapag magde-design na ng website. Okay? So, ito yung mga halimbawa ng web templates. Let's check ito. So, this is for the real estate. So, pwede nyo makita yung preview niyan. Tingnan natin kung pwede. Not found. Okay, so not found. So, i-click nyo na lang po ito. So, this is the home page. So, ganyan po yung design niya. So, pwede kayong kumuha ng mga inspo dito. So, this is the contact
page, no? So, sa contact page, tandaan nyo po kung isipin nyo ang idea dito, ano ba yung gusto kong ma-collect na information doon sa potential buyer or customer ko? Siyempre, ilagay mo diyan yung address mo at the same time contact details kasi it's either sila yung siyempre sila yung ko-contact sa'yo or ikaw yung ko-contact sa kanila, no, kapag nag-fill out sila dito sa form na nandito sa website mo. Okay? So, ayan, kung paano nila yung feature, yung um, tawag dito, mga real estate properties, kung saan yung location, kung gaano kalaki, ayan. So, yung mga information regarding dito sa house. Okay, and at the same time, nandito yung price and description. Okay, so yan po. Maghanap po kayo ng inspo. So, pwede po kayo dito, kay Envato. At pwede naman po kayo sa mismong mga kilalang brand, mag-open kayo ng kanilang mga website so that you have the idea kung ano po, kung paano po yung design na gagawin po ninyo. Okay? So, sa mga nagpa-approve na, hopefully, ma-improve pa po ninyo yung inyong mga website. So, bibigyan ko kayo ng chance to improve, of course, and to look for other, actually, wag nyo na siyang masyadong baguhin totally, kasi approve na po yan. So, ayusin nyo na lang po, i-arrange nyo lang ng maayos, and then, baka meron po kayong makita na mas maganda pa, so pwede po ninyong i-modify ng konti, or medyo modification, as long as makapag-produce po kayo ng magandang output. Okay? So, ayan. Ganyan po kayo mag-i-start. Hindi po kayo basta gagawa lang. So, usually, kahit kapag nagde-design ka ng logo, naghahanap ka ng inspo, no? Maghahanap ka ng inspiration, ng reference mo online. So, hindi yung basta banat ng banat, design ng design. Hindi pinag-iisipan, hindi nagkakandak ng research. That is very important kapag kayo po ay nagde-design. Kahit anong design. Okay? So, let us start sa pagde-design po using Figma. Ngayon, wala pa akong account dito. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Hindi nyo na po kailangan i-download yan sa web-based ito. So, pwede siya kahit sa dito. Basta meron kayong internet connection. So, i-search nyo lang po Figma. Then, click nyo po itong una sa top search natin. And then, ayan. Click nyo dito yung login. And then, syempre kung active naman po yung email account ninyo, continue with Google. Again, wala pa po akong account dito. Magka-create pa lang ako. So, this is the first step, no? We are going to create account, free account yung gagamitin natin syempre sa Figma. So, continue with Google. Okay? Then, select your active email account. Click continue. And, ayan. So, pangalan ninyo. Okay? So, pwede optional kung gusto nyong maka-receive ng mga, tawag dito, Figma tips and updates. So, optional po yan. Pwede naman pong hindi nyo na i-check yan. Then, click continue. How do you plan to use Figma? Sabihin po natin school na lang. Pero kahit saan naman dyan, wala naman pong problema yan. Okay. So, kung kayo ay student, educator, or others, no? So, sabihin natin educator, student na lang, for example. Okay? College, university, continue. Tapos, dito, will anyone else be joining you? Kasi po, collaborative po si Figma. Ibig sabihin, yung design, pwedeng hindi lang po ikaw yung gumagawa. Pwede po na nakiki-collaborate. Meron silang access doon sa file. Pwedeng sabay-sabay po kayong nag-edit or yung iba nagbibigay ng mga comments and suggestions doon sa working area na yon. So, yan. So, optional. Okay? So, hindi natin muna kailangan yan. So, click skip lang. And have you used Figma products before? So, no. It's my first time.
Kung nagamit nyo na ninyo, select ito kahit saan dito. And then, click continue. So, again, si Figma is merong bayad. Kailangan dito ng subscription. Pero, pwede tayo dito sa starter. Pero 3 files to try out lang, mga basic design and prototype collaboration lang po yung mga pwede po nating gamitin, which is okay for starter, for beginner. Okay, click nyo sa starter, then click continue. Okay, what do you want to make first? Say for example, website, and click continue. Okay, so describe an idea. Di na natin kailangan yan. Skip na natin. Okay, and this is how Figma looks like. Ganito po ang itsura ng Figma po natin. So, kung makikita po ninyo, kapag nakaklik itong recent, of course, this is your account. And recent, ito po yung mga recent na mga ginawa natin. Okay? Pero, automatically, nandyan si FigJam Basic at nandyan si Figma Basics. At ito yung para sa team library. So, hayaan nyo lang po yan. Okay? And at the same time, if you wanted to create new, no, click nyo lang po itong plus sign dito and then new files. Kung gagawa kayo ng design, FigJam, slides, site, make or mag-i-import kayo kasi baka meron na kang dating Figma design, so pwede kayo mag-import din po dyan. And dito nyo makikita lahat ng projects, in-create nyo or in-create ng teams po ninyo. Okay? Other resources. So, hindi na po muna tayo mag-upgrade to professional. And of course, yung team project kanina. Pero lahat yan nasa recents. Okay? Isa-isa ko lang. So, dalawang paraan. It's either click nyo po ito and then click design para makapag-start tayo mag-design. Or click nyo po itong nandito sa taas, design. Okay? So, click nyo lang po yung design. Okay? So, actually, meron din itong mga pre-made template. Pero, I don't want you to use pre-made template. I want you to start from the scratch since we all have different approved website design. Okay, so gusto ko mag-start kayo from the scratch. So, exit nyo lang po yan. Actually, ito siya yung other libraries po natin. Okay, ngayon, kapag bagong open mo or kapag kakagawa mo na account mo sa Figma, so meron po ditong mga simple guides. Okay, so click nyo lang po itong next and then start with a frame, sabi. Kasi si frame, this will serve as our container. Si frame is our container. So, syempre, kapag sinabi natin container, hino-hold po niya yung mga designs na ginagamit po natin to draw the user interface elements. Okay, kaya kung makikita niyo dito, si frame, kagaya dito sa Photoshop and Illustrator, meron na siyang mga standard sizes. Let's say, for example, magkikreate tayo ng design ng application, tapos, ang phone na gamit po natin, pwedeng size ng iPhone 17, iPhone 16, iPhone Air, iPhone 13, 15 Pro Max, 14 Plus, or yung Android Compact and Android Medium. Okay? So, meron na pong dati. Ngayon, kapag ang design is for tablet, meron na din po dyan mga standard sizes for tablet na pwede po natin gamitin. And of course, for desktop, we have MacBook and of course, Windows desktop. And meron din for presentation, for watch, paper, social media. So, meron na po tayong mga standard sizes base na frame, no, para sa gagawin po nating design. Okay? So, dito sa taas, i-double click nyo lang po yan para ma-rename natin. Halimbawa, web design. Pero sa case ninyo, pangalanan na lang po ninyo yan as your last name, then first name, and then your year and section. Okay, so in my case, yan po ang pinangalan ko, web design. You can also add another page, okay? Pero sa case natin, hindi po muna ngayon. Di-delete ko lang to. So, dito lang tayo sa isang page muna. Okay? So, sa loob ng page na to, maglalagay po tayo ng frame mamaya. Pero, before that, i-next natin muna to.
meron dito sa baba, no, para siyang mga toolbar. Kung ang term natin is toolbar sa Photoshop, nandito yung pwede kayong mag-add ng text. Dito, pwede kayong mag-add ng rectangle, ng mga shapes, and of course, dito nyo makikita kung saan kayo pwedeng, dito ninyo mahahanap sa part na to, kung gusto po ninyong mag-import or maglagay ng image or videos. Okay? So, ito yung frame. Kung maglalagay kayo ng frame or section or first slice. And dito nyo po mamumove, no? So, merong mga command. Itong mga command ay mga character dito sa gilid. Ito yung po yung mga shortcut key. Okay? So, kung gusto nyo i-move, hand tool or scale. Okay? So, next natin. Okay. So, kapag nagkiklik tayo dito, so nakikita po ninyo, nababago po yun nandito sa gilid, depending sa kung anong tool yung ginagamit po natin. So, say for example, dito, lumalabas po yung mga frame, and then dito yung style. So, mamaya i-discuss ko po sa inyo kung paano to gamitin later. Okay? So, click nyo lang po itong done, and then let's start designing. Alright. So, for the design na gagawin ko, magde-design ako ng simple website ng CIT or ng college natin. Mag-i-insert tayo ng frame. Click nyo lang po ito or just click F. Okay? Pwede nyo, wait lang, dito ako. F. Okay, shortcut key po natin yan para mapunta tayo sa frame. Ito. And then, since website yan, dito tayo sa desktop. Okay, so gamitin po natin tong 1440 by 1024 as the standard size for desktop. Okay, and then, pwede natin siyang, okay, pag i-zoom in po, zoom in, zoom out ninyo, parang sa Photoshop, Control++, and Control minus. Okay? Tapos, gamitan natin si hand tool. Press nyo yung H. Okay, so automatically, napalitan na po siya ng hand tool. Okay, so this is our desktop 1. So, pwede nyo siyang pangalanan ng homepage. Okay, and then, copy and paste lang po natin siya. Control-C, Control-V. Ayan, so naduduplicate na po siya. Okay, copy-paste po natin ulit. Okay, so 4 yung page na kailangan natin. Copy and paste natin ulit. Okay, so ayan na siya. So, teka. Okay, so this is our home page. This is our about page. Okay, this is our courses. Courses ang ilalagay ko dito. And then, dito tayo, sumunod is our contact page. Contact. Okay, so pwede nyo naman pong i-rearrange yan. So, gumamit lang kayo ng itong selection tool or the move tool. Okay, so pwede nyo siyang ilipat sa kahit na saan. Okay? So, dito muna tayo kay homepage. So, this is our frame for homepage. Okay. Shift. Okay, so pwede nyong i-press yung Shift 2 para mag-fit yung nakaselect na frame or na page. Shift 1 naman kapag gusto nyo makita lahat ng pages na nandito po sa ating na lahat ng tama ng pages dito po sa ating canvas. Okay? So, since gusto ko na makita lang po ito, no? Shift 2. Okay? So, ang susunod kong, ang una kong gagawin, actually, naka-ready na siya dito. Okay? Naka-folder na po lahat ng kailangan ko para sa website na gagawin ko. Okay? So, ang una kong gagawin is mag-i-insert po ako ng background image. Ay, parang wala. Wait lang, wala yung background image. Copy ko lang yung background. Okay, so yun yung background image na gagamitan ko.
Okay? So, andito po lahat ng kailangan ko. So, ang una kong gagawin is to insert background for this frame. Okay. So, click nyo dito yung fill. And then, meron dyan mga selection. Pwedeng solid color. Okay. So, pwede nyo actually adjust dito. Then, pwede nyo din i-input dito yung code nung color. And you can also add gradient color. At the same time, pwede kayong mag-insert. And then, dito tayo, sa mag-i-insert tayo ng image dito sa ating frame. Okay, so upload from our computer. And then, iselect po ninyo yung folder ninyo. And then, ilocate ninyo yung page, yung image na gusto po ninyong gawin as background. Okay, so pwede siyang fill, pero kasi ito, nakadesign na siya ng pang desktop talaga. 14 tapos 1024 na yung width and height niya. Pero pwede nyo siyang i-fit. So, this is automatically fit. Pwede din pong makrop. And pwede siya yung parang tile. Okay, so dito na po ako sa fill. Okay? So, pwede nyo din naman siyang i-reduce pa yan. Okay? Yung kanyang, ayan. So, pwede siyang makrop. Okay? Yung ating image. At ang maganda pa po dito, itong image na to, pwede nyong i-adjust yung kanyang exposure, contrast, saturation, temperature, tint, highlights, and shadows. Okay? So, buwasan natin ng konting exposure para hindi masyadong maliwanag. Okay. And then, click nyo lang po yan. And then, ito automatically, nasa-save na po natin siya. Okay? And kung mapapansin po ninyo, dito sa homepage, okay, pag maglalagay tayo ng mga pwedeng text dyan or anything, automatically masasave siya dito sa home. So, tignan po natin. Maglalagay ako dito ng header. Okay, so sa header, gagamit po ako ng rectangle. Okay. Ayan. So, nung naglagay po ako ng rectangle, so pwede natin siya pangalanan yan as header. Nakikita po ninyo, yung mga layers niya, kung nasaan nakapatong po yung mga designs na ginagawa ko, kung nasa frame siya ng home, automatically, nandito siya sa container ng home. Okay? So, papalitan natin yung kanyang kulay ng navy blue. Ihanapin ko lang yung kulay na fit para dito. Okay, so dito sa fill color, okay, so this is for the navy blue color. So, yan po yung aking gagamitin. And then, maglalagay ako dito ng logo. Maglalagay ako ng College of Industrial Technology, President Ramon Magsaysay State University. And then, ilalagay ko dito yung 4 na pages. Pero, meron pa ako nakikitang isang problem. Kasi, pag maglalagay ako ng text dito, hindi na siya halos makikita. So, ang gagawin ko, magpapatong ako dyan ng isang rectangle ng size ay 1440 at saka 1024. 1024. Enter. So, kasing laki. Kung nakita ninyo, pumatong siya pati doon sa header na ginawa ko. So, ang gagawin nyo lang po, i-move nyo sa header dito sa taas para hindi po siya ganun para siya po yung umibabaw dito sa nilagay po nating rectangle. Okay, so ang gagawin ko po dito, babawasan ko siya ng opacity. So, na opacity. So, 100%. So, i-drag lang natin siya. Palitan natin yung kulay na black. And then, bawasan pa natin yung opacity. Para pag naglagay po ako ng text later, 50 siguro, ay visible po yung ating text. Okay, so hindi siya nagbe-blend dito. Okay, so pinatungan ko po siya ng ganun. And then, okay, wait lang.
Nag-iisip ako. Okay. So, susunod na gagawin ko is mag-i-insert ako ng logo dito. So, paano mag-insert? Punta kayo dito. And then, click image or video. And then, click nyo po yung i-insert ninyo. And then, pwede na po natin siyang i-paste or i-drag and drop dito. Okay? So, mag-iwan lang po kayo dyan ng spaces sa gilid. Huwag nyo isasagad na hanggang dito. So, lagi kayo mag-iwan ng margin or ng padding dito sa gilid. Okay, so nakikita niyo nag-i-snap po siya sa center. So, hindi niyo na po kailangan na manghula kung naka-center na po ba siya. Okay, and then maglalagay tayo ng text. Click nyo lang po ito. And then, ito. Type natin, College of Industrial Technology. Okay, Command A, paste natin, select natin all. And then, pwede natin siyang palitan po dito. Okay, so, regular, pwede po siyang bold. And then, taasan po natin. Okay, 16. And then, pwede na po natin siyang select nyo. Move dito. And then, duplicate natin. And then, drag pababa. President Ramon Magsaysay State University. So, data natin siya. Okay. So, ganyan lang. Magka-level lang sila. Okay. Ito nga natin. Parang gusto ko pang lakihan. Pero okay na yun. Na-readable na siya yan. And then, mag-a-add po tayo again ng panibagong text. Palitan ko ng plain. Ano tayo na medyo plain lang. Okay na yan. Sige. Okay, size 14, home. About. Courses. Contact. And then, pwede nyo silang i-group.
select nyo lang po and then group selection para minsanan po yung adjustment natin. Okay. Center lang natin. Okay. So, this is now our header. And then, maglagay tayo dito. Di ba para lang siyang Canva, lagay mo dyan yung text, drag and drop ka ng mga images, lagay ka lang po ng mga shapes, then text, then pwede mong i-modify yung color. So, madali lang po siyang gamitin. Sumunod, maglalagay ako dito ng another malaking text ng College of Industrial Technology. At kung mapapansin niyo dalawang font style na po yung ginamit ko. So, stick na po ako dyan sa dalawa. So, ito medyo clean. Ito medyo formal yung atake kasi ginawa ko siya as header. Okay, or title, I mean. No? And then, mag-i-stick ako dito sa font na to. Mag-i-insert po ako ulit ng panibagong text. College of Industrial Technology. Select lang natin. Then, lakihan natin. Hindi ko gusto yung font niya. Sige, okay na nga yan. Pero gusto ko kasi plain lang siya eh. Hanap tayo. Okay, so regular. Then, pwede nyo siya actually lagyan dito ng, palitan nyo ng fill color, or lagyan nyo ng stroke. Kulay orange kaya. Okay, tingnan natin yung kulay na to. Okay, sa gilid na lang natin siya ilagay. And then, maglagay tayo ng mga konting mga tungkol sa College of Industrial Technology o CIT. Insert tayo ng text. Kaya natin konti, mga 20. Okay na yan. A fast
cutting edge technologies and gain expertise in the fields. Tapos, providing services and quality education to local communities. Education to local communities. Tapos, natin konti. Lagay ako ng maliliit na ellipse. Press ninyo yung shift para hindi mawala ang pagkabilog niya. And then, pala tayong kulay. Nasa-save yung mga previous na ginagamit natin na kulay dito. Then, lagay tayo dito. Pag-move IP. Duplicate natin, copy-paste natin. Then, lagay natin sa center. Okay. And then, select natin to. Shift. Itong tatlo. And then, group natin yung selection. Diba? Para, sumama siya doon. Ungroup natin. Group. Selection. Tapos, balik tayo dito. Group natin. Group selection. Okay. So, mas nababasa na siya nung nilagyan natin siya ng patong dito. Parang feeling ko, bawasan ko pa yung opacity niya. Okay na yan, 60. And then, maglagay tayo dito ng call to action button in which gagamit tayo ulit ng rectangle. Okay. Then, palitan natin siya ng kulay orange. Tapos, gusto ko round yung dulo nito. Pwede natin gawan dito sa corner radius. I-drag nyo lang yung mouse nyo papuntang kanan. Kaya kung ayaw nyo naman mag-drag, pwede nyo naman pong i-type. Okay. Then insert tayo ulit ng text. Enroll now. Lakihan natin. 20. Okay, so this is our call to action button. So, bakit ba? Ano bang purpose natin? Kasi itong website na to, para makahikayat, no, ng mga bagong mga enrollees, no, by check nila yung mga courses offered ng college, and then, pwede silang, baka meron silang magustuhan, ano po, syempre, hikayatin natin silang magustuhan, no, na i-enroll yung mga courses na ino-offer po natin. So, this is the call to action. So, ang gagawin nila is to enroll now. And that's it. We have the homepage. Okay? So, meron tayong homepage. So, lagyan niyo ng header. Maraming, alam ko, marami sa inyo yung nagpa-approve na meron, na dapat meron naman po talaga. So, ayan. Pwede niyo rin i-include yung mga logo po na nagawa ninyo. Mas maganda kung nandyan po siya. And then, ayan. Okay? So, this is now the home page. Ngayon, click natin.
si home, and then si hand tool, yung frame, V. Okay, shift 2. Tapos, select natin yung frame. Then, ibaba na, patong natin siya, ay itapat natin siya dito. And this is our homepage. Okay? So, proceed naman tayo sa ating About Us or About page. Okay, so, in the About page, I think, okay, so gusto ko na, cool, palitan natin siya ng kulay. Medyo light na blue. Mas maganda tong kulay na to. Maganda yung pagkaka-dark blue niya. Palitan ko nga. Palitan natin tong ano. So, mas gusto ko yung pagkaka-blue ng ganyan. And then, ilagay natin dito sa About Us yung university vision, mission, and quality policy. Okay, so mag-i-insert ulit ako dito ng rectangle. Then, dito sa position, ayan. So, automatically, hindi mo na kailangan ni ganun-ganon. So, kahit nasaan siyang parte, no, siya po ay masasenter po natin. Okay? So, dito lang ako. So, usually, kapag ini-scroll yan, nandito yung header sa taas. Okay. So, dito na lang. At yan ko ilalagay yung About Us. Okay? And then, white. Then, lagyan natin ng radius, 20. Tapos, pwede natin siyang lagyan ng effects. Pwede tayong maglagay ng shadow. Ayan siya. Andyan yung position, XY axis. Bawasan natin sa Y. Ano to? Texture. Okay. So, pwede na yan. And then, lagyan natin siya ng text. Diyan nilagay kong text dito. Wala. Okay. This is the university vision. DM Sans. Center natin lahat. Alis natin itong mga white spaces. Tapos, mag-i-insert ako dito ng icon sa taas. Ito. Maliit lang. Center natin. Ganyan lang itsura niya. So, select ko to. And then, group selection. Paste natin. Yan. So, dito naman natin ilalagay yung
University mission. Ay, iba ko ba yung ano? University mission. Hindi. Okay. Ang kulay ng font na to. Then, adjust natin to. Haba kasi itong mission eh. Lagyan ulit natin siya ng maliit na icon. Itong may arrow. Then, center natin. Size 16. Size 20. 16 lang to. Pare-pares lang sila. Okay, enter. Tapos, i-select natin to, adjust natin ng konti. Okay, so we have the university vision, mission. Teka. Tapos, quality policy. Adjust natin to. Then lastly, the goals of the College of Industrial Technology.
separate ko. Goals ano ba, hindi ko mapindot yung goals of the College of Industrial Technology. Kaya tayo ulit ng image. Ito naman. Align natin. Okay, so this is our about page. Group po. Then, lagay tayo dito ng text ng about us. Okay, so we have here the about page. And then next, gawin naman natin yung mga courses that we offer. Papalitan ko siya ng kulay. Medyo light gray. Ayan. And then, maglalagay tayo ng so, gawin natin sa kulay orange. Kasi wala lang.
Lagay natin dyan, courses we offer. Lagay tayo ng konting tagline. Discover your inner strength and pang strength, skills na lang. Inner skills and resilience. Okay, so napupunta siya sa taas. Ilagay natin siya sa loob ng frame ng courses. Ayan. Kaya pala hindi siya nasa-center kanina. Bago natin i-center. So, ganun yung nangyayari. May makikita kayo minsan na pag outside the layer, kagaya kanina, halimbawa rectangle, napupunta siya dito sa wala siya sa loob ng mga frame. Na unless ilalagay mo siya sa loob, automatically mapupunta siya dito sa loob. Pero may some cases naman, no, kahit na dito nakapatong, hindi siya pumapasok doon sa loob ng frame. Kaya, yun, kagaya na ginawa ko kanina, i-select ko, then in-drag ko siya para dito sa loob ng frame. Okay? So, courses we offer. For the courses page, tatapat ko siya dito sa About Us. Baba ko to. Okay, and then, parang maganda na ito yung nasa taas. Tapos, courses we offer. Ganyan. And then, mag-i-insert ako ng image. Wait. Mag-i-insert ako ng rectangle. Fill tayo ng image. Upload from computer. Ito. Then, open. Tapos, i-fit natin siya. Fill. Parang wag na, no? Diretso ng image yung i-insert natin. Tapos, open. Tapos, tingin na. Ang size niya, 370 ang height, 370 sa width. Corner radius, 20. Okay. Tapos, isa pa ulit. Ano bang maganda mag-represent? Ito na lang. 370. Type natin. Okay. So, ayan na siya. Tapos, corner radius 20. Tapos, isa pa. Para sa biti-biti. Ito. Corner radius 20. Okay. Tapos, maglalagay ako dito ng rectangle sa ibabaw. Kulay puti. Ang stroke ay itim.
corner radius ay 20. Tapos, maglagay tayo ng konting effects. Shadow. Okay, lagyan natin ng stroke. 5. Masyadong visible. Orange dito. Pangit. Okay na yan. Okay. Lagyan natin ng text. Bachelor of Technology and Livelihood Education. Beauty-led. Ito, tsaka ito. Group natin. Dito ay Vine-Tech, Bachelor of Industrial Technology. Tapos, lastly, kinaka-copy and paste ko lang yun ha. Pumapaibabaw kasi siya. Is BTE, Bachelor in Technical vocational teacher education. Ayan, for the BTE. Tapos, group
group na natin lahat to. Yan, all together na sila. Tapos itong buong to, center natin. Yan, sa naka-center na. Tapos, gagawa lang din ako ng maliliit na ganito para sa BindTech. Ito kulay black na yan. BindTech. Ito ba yun? Ito yun. Okay. BindTech. Majors. Shortcut ko na lang. Okay. Sa loob ng courses. Okay, so sinortcut ko na lang. Ito yung ilalagay ko para hindi masyado mahaba yung discussion ko. So, ganun lang din kung paano ko ginawa itong tatlong major program ng CIT. Group natin sila. Okay, center. Okay, so ganun din kung paano ko ginawa, pero this time, mas maliliit naman, and then, mas maliliit, kasi, these are the BindTech majors naman po, and same time, gumawa din po ako ng another call to action button para if they wanted to enroll, hindi na nila kailangan babalik ng home para mag-enroll now. So, automatically, meron na rin button dito kung gusto pong mag-enroll ng mga estudyante. Okay, and this is my page for courses, no? Fini-feature lahat po ng courses under the tawag dito, College of Industrial Technology. Okay? So, let us proceed to the last part. Dito na po tayo kay contact page. Okay, ayusin lang natin si contact page. Okay. So, for the contact page, I want the students. Teka, naglag yung aking mouse. Nalobat yata. Teka lang, nalolobat yung mouse. Wait lang. Okay na. So, dito na tayo sa contact page. So, simple lang po yung gagawin ko dito for the contact page. Iniisip ko pwede siyang section na lang. Okay, so mag-add tayo ng maliit na section. Pero, check natin. Hindi na pala. Maglalagay na lang ako ng form. Okay, so hindi na ako maglalagay ng section. Bali, ang gagawin ko dito is para siyang form. Okay, so this is the home page. This is our About Us page. This is the courses we offer. And then, sa Contact Us, magke-create ako dito ng maliit na form kung saan mag-fill out yung mga student. So, mag-insert tayo ng maliit na rectangle dito.
contact as page. Let's make it blue. Ito ba yun? Dark blue. Pangatang orange. Okay. 20. Then, maglagay tayo dito na kung saan sila fill out kunwari lang ha. Ng form. Puti. Gawin nga natin ibang kulay tong frame. Ayun yung ma-hide. Tapos, lagay tayo ng text. Nag-iisip ako, wait lang. Your name. Liitan natin siya, mga ano lang. 16. Tapos, i-italic natin siya para medyo para hindi siya mukhang ano, parang nakapatong. Para siyang, alam niyo pag mag-fill out kayo ng form, nakapag in-type, ilagay niyo na po na ninyo doon yung, in-click na ninyo, nawawala na yung your name, blanco na lang yung, kung saan kayo mag-i-input. Parang ganon yung idea natin. Tapos, palitan natin yung kulay niya ng medyo, dark gray. Hindi masyadong visible. Yan. Then, lagay lang natin siya dito. Masyadong malaki to. Hit ang mouse ko. Okay. Tapos ito, tsaka ito. Group ko lang. Paste natin. Halimbawa, your name. Hindi siya na-group. Shift. Right-click. Group selection. Your name. Gusto namin makuha halimbawa yung your email. Email address. Tapos, at the same time, sorry. Kaya kung hindi, wala kang email, contact number, pwede kayo maglagay, halimbawa, your name, tapos icon na lang na ilagay nyo dyan, or email address, icon na lang, kayong pong bahala. Di ba meron mga form na ganon, na icon na lang po yung i-input natin, ganon. So, ganyan yung parang itsura niya. Tapos, isa pa,
Tapos kung baka meron sila pala. Gusto, pwede sila mag-type dyan ng message. Mali ang na-select. Tapos, add tayo ng isa pang button. Dito. Lagay natin. Send message. Yan, bold na talaga siya. Kulay black na ang kanyang kulay. Tapos ito, orange. Hindi, sorry. Ang kulay dito ay what if orange? Pangit ang orange. Hirap talaga i-combine ng orange sa blue. Pangit. Send message. Ay, magandang kulay. Tapos, subukan nga natin tong kulay white. Lagyan nga natin siya ng stroke na puti. Okay. So, yan. So, ito yung form natin, for example, na i-fill out. Tapos, contact us. And then, pwede kong i-link dito yung mga Facebook pages ng college natin. Hanapin ko lang sa Facebook. Screenshot ko na lang siya. Kasi another paraan para makontak tayo, no? Maliban sa pag-fill out ng form, another way para tayo po ay makontak. Open. Okay. Lipat ko lang siya sa isang screen. Ano ba? Yung College of Industrial Technology.
Okay, so itong page na to. Oops. Save natin. Okay. Upload tayo ng image. Screenshot ko lang. Talagay natin dito. Kasi they can also contact us here sa page natin. Okay, so dalawang paraan no, para makontak nila tayo. Okay, so they can contact us here dito, or pwede silang mag-fill out ng form. Okay, so teka lang. Niisip ko kung anong magandang ayos. Medyo hindi ako satisfied sa sa itsura ng contact us page. Wait lang, dyan lang yan. Or contact us here. Maglagay tayo ng hanap ako ng phone icon.
PNG. Ano ko yan? PNG pa siya. Tapos, halimbawa, email, icon, PNG. Ano yan, PNG? Ito. Tapos, phone, email, halimbawa, ano pa ba? Phone, email, Facebook, icon. Yan na, para silang black. Tapos, website. PNG ba yan? Ito siguro. Ito maganda. Ayan, so gawa tayo kunwari ng mga contact information. Wala. Okay, our contact us here. So, ilagay natin yung insert tayo ng image. Halimbawa, phone. Open. Maliit na phone lang. Tapos gawa na tayo ng number. Positive 63 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yan. Yan yung contact number natin. Tapos insert na naman tayo. Email. Gawa tayo ng email. primsu.cit.edu.ph. Mali pala, website yan. At gmail.com. Ito natin. Tapos, apa? Facebook. Although, nandiyan naman na. Type na rin natin, just in case. Pagdagdag lang. Sorry. PRMSU College of... Huwag na ang haba. Diyan naman na.
Last na lang website. Hindi PNG nakuha natin. Madali. Oops. Save image. Tingnan natin kung tatanggapin niya. Ayaw. Hanap tayong iba. Okay na yung JPEG. White naman yung ano natin, background. Para hindi na ako mag-convert ng PNG. Yeps. Okay. Okay, PRMSU primsocit.edu.ph. Say, ganyan. Okay, so yan. So this is our contact page. Natin masyadong ay, sorry. Hindi nakuha lahat. Ayan. So this is our contact page. So, pwede naman kayo mag-add pa dyan ng background or anything. Pero, ganyan muna siya for the meantime, for the sake of my discussion today. So, here's how you create command 1. Sorry pala. Shift 1 pala. Okay, so here are the designs, no, for the 4 pages for the home, about, courses, and contact. So this is our home page. This is our about page. Okay, this is our courses page, and this is our contact us page. Okay, so screenshot nyo po yan, and then i-print nyo po sa bond paper. Okay, so sa isang bond paper, dalawa. Okay, so ito, yung home at saka about, lagay nyo po yan, halimbawa dito, saan na ba yung about natin? Okay, so pwede nyo naman i-screenshot na yan ng minsanan, lagay mo dyan, tapos screenshot mo tong dalawa. Move. Okay. Tapos, screenshot mo na yan. Yung dalawang yan, lagay mo sa bond paper. Bali, dalawang bond paper, no? Isa para dito, para hindi, huwag nyo ilagay na, tigi-isa. Ilagay nyo po siya para mas ma-visualize ko. Kasi kapag ipapalagay ko sa inyo yan as 4, po yan, maliit. Hindi ko masyadong makikita doon sa printed output ninyo. So, dalawa sa isang bond paper. Dalawang page, website page sa isang bond paper. So, screenshot na lang po ninyo. And this is the final output. Pwede ko naman siya actually ilipat. B. Okay, so, halimbawa si courses. Pwede nyo naman siyang, kung anong prefer ninyo? Kung pa-vertical, horizontal. Ayan. So, this is the courses. Contact.
contact page natin. Okay, so ganito yung itsura ng ating website. Okay, the design ng website, ng product branding po natin. So, for my discussion, of course, this is the website for the college. So, i-adapt lang po ninyo, kagaya ng ginagawa ko, no need to, kagaya ng ginawa ninyo last time, yung mga icons, ng add to cart icons, yung login icons, kung meron kayong mga ganon. So, pwede pong i-search na lang po ninyo, and then i-insert na lang po ninyo dito sa Figma. Okay? Teka. Ito. Okay, insert na lang po ninyo. Kagaya nito, mga icons na to. Downloaded lang po yan sa online. And even the photos, pumili kayo ng malinaw, maganda ng mga photos. You can also include your logo, include your tagline dito po. Okay? So, actually, pwede din naman ninyo ilagay yung posters ninyo dito. Wala naman pong problema. No? So, kayo na po ang bahala. Okay? So, that's it for today. Actually, tapos na dapat to. Kahapon pa. Inulit ko to. Okay? Tapos na to. Ito siya dapat kahapon. Tapos na siya. Problema kasi, hindi nag-export yung video na sinend ko, na ginawa ko. Kaya, binago ko po siya. So, ito yung kahapon. Sana. Okay? So, ayan siya. Okay? So, that's it for today. And thank you so much.